Alam nyo, matagal na panahon na ito pong Facebook, mas marami po, kung di ako nagkakamali, mas maraming gumagamit ng Facebook dito sa Pilipinas kaysa sa iba pa pong mga social media, no? Yan talaga ang numero uno. Kaya lang, dumating din po yung time na marami na rin pong mga political vlogger na nag-engage sa Facebook. Ako, naranasan ko nga no, nag-150,000 something ako riyan. Mas halos kasing laki na nakita ko sa YouTube yung kinikita ko sa Facebook. Pero buhat nung pumasok po tong mga fact-checker na to, ayan mga, kung hindi ako nagkakamali, kasama riyan sila Maria Ressa at saka tong mga fact-checker ng Vera Files. Nawala na po yung laya ng Facebook eh. Lagi po natin nakikita na yung mga, lalo na po yung mga pro Duterte na mga posts ay nasosuspend, di ba? Nasosuspend yung kayo, marami siguro sa inyo nakaranas niyan. Kaya lang wala akong makitang mga comment. Ayun. Marami sa inyo nakaranas na pag nag-post kayo ng mga pro Duterte videos or kahit na pictures, caricature o salitaan, na mapapansin nyo, inaano kayo, no, nasosuspend kahit mga ilang araw dahil po yan sa mga fact-checker. No? Nauna po, kaya po pinakamalaya sa buong mundo yung X, dating Twitter. Yung Twitter dati ganyan din eh, panay fact check din eh. Ang salita diyan sa buong mundo, ang tawag diyan sa mga fact checker niya, mga woke culture. May kakaiba silang utak eh, no? Yung mga pro LGBTQ, yung mga pag ikaw ay kumontra diyan sa LGBTQ na yan, mga woke culture, pag kumontra ka sa mga yung mga trans women na mga lalaking meron pang pag-aari, pag kinontra mo yung mga yan, putya, pwede kang iban, pwede kang masuspend sa Twitter, sa Facebook, etc. Eh samantalang kakontra-kontra naman yung mga pinaggagawa ng mga transgender na yan. Dito na lang sa Pilipinas, si Pura Luka eh. Sinong hindi ko kontra dyan? Ang point lang, nawawala yung totoong freedom ng tao dito sa Facebook kasi dahil diyan sa mga na yan, sa mga fact checker na yan. Ang tanong, sino may sabi na yung pananaw niyo yung tama? No? Sino yung may sabi na yung pananaw lang ng pro-LGBTQ ang tama? Paano yung mga anti-LGBTQ? Mali kagad? Mga kalokohan yan, iihi ka. Alam mong may ethics ka, iihi ka sa CR ng mga babae dahil nag-anyong sinabi mo lang na ako, babae ako. O yan po pinakamagandang halimbawa eh. Yung kultura na yan, na kinontra mo, ban ka na, magkakaroon. Di ba? Yan po. Ngayon, unti-unti na po itong mga social media, nauna na po yung Twitter, nung nabili ni Elon Musk. Nauna na yan na binalik nila, no? Alam nyo, ang daming tinanggal ni Elon Musk. Ang trabaho pala ng mga tinanggal niya, mga fact-checker. Fact-checker ng sabi ni Elon Musk. Ano pina-fact-check nyo? Paano nyo nalaman na yung pananaw nyo ang tama at itong mga pananaw ng... Buti sana kung fact lang eh. Ako, biktima po ako niyan eh. Ilang beses akong pinak-check niyang Vera Files na yan na ang fact-check naman nila, hindi naman facts. Kung hindi, mga opinion. Pati opinion, wala pong
tama at maling opinion. Tandaan nyo yan. Maliban na lang kung yung krimen, opinion mo sa krimen, o yan po. Correct. O yan, may nagpatotoo na. Dami kong post at share na nadidelete po sa FB. Dahil yan sa mga fact-checker. Ang mga fact-checker, anti-Duterte. Dito sa Pilipinas, kasi buong mundo yan eh. Kada bansa may fact-checker si Facebook. Ngayon, revolutionary yung ginawa ni revolutionary yung ginawa ni Elon Musk sa X. Pinagtatanggal niya na una. Pinagtatanggal niya yung mga fact-checker. Kaya ang daming 50% yata na workforce ng X. Tinanggal ni Elon Musk eh. Hindi dahil sa wala silang ang ginagawa kasi nila, fact-checker sila. Sabi ni Elon Musk, kahit na ano pa yan, freedom of speech. Kaya si Elon Musk ang tagapamandila ng freedom of speech sa buong mundo. Biro mo, inaaway siya ng mga bansa dahil yung X pwede ka mag-post ng kahit ano. Okay. Ano lang ang meron? May note lang sila, may note. Kunwari, mali yung sinabi mo dun sa video. Sinabi mo halimbawa, etong video na to, halimbawa ngayon, marami pa lumalabas na video ni BP Sara na nagagalit siya dahil tinanggal siya sa tinanggal siya bilang miyembro ng NSC. Actually, luma po yung video na yun. Yun po yun, nagwawala si BP Sara kasi member siya ng NSC tapos hindi siya sinasama sa meeting. Yun po yun, hindi po yung ngayon. Kasi executive order yan eh. Di ba? Executive order yan na nire-organize. Magagalit tayo. Bakit nyo tinanggal? Alam naman natin yung nila eh. Pero si BP Sara, sa dami na ng tinamuna niyan, hindi pa po siya nagsasalita tungkol sa pagkakatanggal niya ngayon. Kaya yan, may video si BP Sara niyan nung last year, dahil nagmi-meeting yung National Security Council, hindi siya sinasama. Yan po yung katotohanan dun sa video na yun. Okay. Kaya sa X, dating nilalagyan lang nila pag sa tingin nila mali yung video na ginagamit, lalagyan lang nila yung mga readers mismo, ay yung mga view, kunwari nakita mo, lalagyan mo lang na note yun, community note, na sasabihin mo etong video na to ay naganap yan last year pa, before pa siya tanggalin sa NSC. O, mukhang babalik po ng ganun, mukhang ganun po yung i-adapt nito ni Mark Zuckerberg ng Facebook. Kasi nawawala po yung freedom of speech eh. Basahin po natin yung sinabi nito ni Mark Zuckerberg. It's time to get back to our roots around free expression. We're replacing fact-checkers with community notes, simplifying our policies and focusing on reducing mistakes. Looking forward to this next chapter. Okay. Ano po yung sinasabi nilang reducing mistakes? Ang daming pagkakamali ng mga fact-checkers. Dito sa Pilipinas, nakakatawa. Finact-check si, ito finact-check po si Juan Ponce Enrile. Tungkol po sa naganap sa martial law. Sabi ni Juan Ponce Enrile, if a fact check nyo ko, kami nagpatupad ng martial law. Yung sinasabi raw ni Enrile tungkol sa martial law, mali. Tignan nyo kung gaano kagaling yung mga fact checker natin. Si Enrile kumbaga, nung panahon ni Marcos, siya yung kanang kamay niya sa pagpapatupad ng martial law. Kaya ano man ang sabihin ni Enrile tungkol sa martial law,
Kumbaga kung ikaw gumagawa ka ng libro, primary source yan. Siya mismo saksi. At hindi lang po siya saksi. Siya mismo yung nag-implement ng martial law. Tapos dito pagdating sa fact checker natin, mali daw yung mga facts. No? Mali daw yung mga facts nito ni Enrile tungkol sa martial law. Natawa nga si Enrile. Kami na nga yung nagpatupad ng martial law. Kami pa ifa-fact check nyo sa martial law. Ganun po yung utak ng ating mga fact checker. May sarili silang mundo. Kaya tama yan yung Facebook. Ibalik natin yung freedom, no? Yung malayang pamamahayag. O kasi may agenda sila eh. Sabi nga si Zuckerberg na rin mismo, yung nagsabi na, ayan, ipaprioritize nila yung freedom of expression. Kasi napasukan sila ng mga political agenda, may political agenda yung mga kanilang hinire, yung mga sinasabing independent fact checker ay hindi naman totoong independent. May political agenda yung mga yan. Dito sa Pilipinas, ang political agenda nila ay anti-Duterte. Kaya lahat po ng mga post nyo, marami kayong mga post na pro-Duterte, tinatanggal sa Facebook. Pag dumami-dami pa, nasususpend pa yung iba. Babay na kayo. Makakabalik na kami sa Facebook. Kasi ako, hindi na ako nag-ano sa Facebook. Hindi ka i-recommend dahil ano ka eh, pro-Duterte ka eh. Kaya sa Facebook, ang mga matagumpay, yung mga comedy, yung mga patawa-patawa, di ba? Kaya nga eh. So lahat po tayo. Ako particular, natutuwa ako diyan dahil po diyan daming beses akong pinak-check niyan eh. Mga wala namang katuturan yung mga pinapak-check. Opinion yung pinapak-check niyo eh. Hindi po, tool po yan ng mga politician. O kaya pala. Kaya itong ginagawa po ng salungat to sa nangyayari sa mundo eh. Sa mundo po ngayon, tapos na po yung kinontrol ng mga agenda ng makakaliwa yung mundo. Tanggapin niyo yung mga tanggapin yung mga transgender na yan. Isa po sa mga pangunahing agenda pangunahing ipapatupad ni Donald Trump pag upo niya. Yung women in sports po protektahan ulit. Saan ka nakakita sa NCAA? Yung swimmer. Nung yun, lumalango yun, dati lalaki yun eh. Sumasali sa lalaki. Ang ranking niya sa lalaki, NCAA lang to yung collegiate lang Yung swimmer na yun, nung lalaki pang sinasalihan niya, ang ranking niya sa buong US, mga 117. 100 plus. Ngayon, nung nagsabi siya, nagdeklara siya na siya ay babae, siya na yung champion ng women's swimming sa buong Amerika. Nakita niyo yung diferensya? Sabi ng mga women's swimmer doon po nagsimula yung battle Nakalimutan ko na yung na yan, kung sino yung swimmer na namuno dyan. Kino-question nila, biruin mo, may-ari daw, may-ari pa. Tapos alam niyo yung mga nagsha-shower kayo, mga atleta ganun di ba? Nakahubad lang sila lahat, atleta sila. Tapos yung lalaking swimmer na atleta, nakahubad lang din at naghuhumindig. Hinayupak na yan. Nawala bigla yung mga feminista, puta. Hindi ba pambababoy sa mga kababaihan yan?
Maliligo na